Hi! Kamusta? Good morning! Grabe, no? Araw ulan. Halos lahat ng Metro Manila, baha na. Pero pag-usapan natin yung tax na pinapato ng gobyerno sa atin. No? Alalahanin natin, sa sweldo natin, binabawasan na tayo ng tax, di ba? Yung tinatawag ng golden tax. Magkano yun? May computation yun. At pagkatapos naman, yung income mo, net income mo, siyempre mamimili ka. Sa bawat binibili mo naman na item, magmula sa pinakamaliit na bagay hanggang sa malaki, halimbawa kahit cotton buds lang, may 12% tax na. Yung VAT, may 12% back pa rin, di magkano na. At maliban dyan, sa tira nating sa income, out of our mga pinamili, usually ugali ng Pilipino, sa savings sa bangko para tumubo. Ngayon naman, nag-impose ng tax ng gobyerno 20%. Tax na naman. Imagine, nag-impok ka para kumita, para tumubo. Tapos yung tubo mo, babawasan pa ng 20%, sa gobyerno na naman pupunta. At hindi lang yan. Pansinin mo yung mga, yung mga pinrivatize ng gobyerno. Na diba, ang after ng gobyerno, kaya pinrivatize para makakolekta ng mga tax na malaki. Sa atin din ipinapataw. Example na lang, yung NLEX tsaka SLEX. Di ba? Lumalaki yung toll. Imbes sa kanila ipataw ng gobyerno yung tax diyan, sa atin din ipinapataw. Imagine, magmula Balintawak hanggang dulo ng T-Flex 800. Imagine yan. Samantalang nung hindi nasa gobyerno pa yan, walang bayad yung ating Hindi lang yan. Nagbabayad tayo ng tax na hindi natin ginagamit. Ano yun? Tingnan nyo yung Meralco bill ninyo. Meron nakalagay doon system loss. Di ba? Saan ba nanggagaling ng system loss? Sabi nila, yan daw yung mga kuryenteng nagamit, na binawas sa electricity, sa energy, na wala silang pagkukunan kundi sa atin. Halimbawa, yung mga sumampay dyan sa puno, or yung mga jumper dyan, sa atin nila ibinabawas, system loss. At hindi lang yan, hindi lang system loss na rate ang binabayaran natin, may tax din yun. Imagine. Kaya nga sabi ko, talagang ang mahihirap, especially yung mga middle income earner pababa, lalong naghihirap. Okay lang yan sa mga politicians tsaka yung mga government official na ang lalaki ng sweldo, hindi nila ramdam yan. At saka kasi, bukod sa sweldo nila, meron silang income na nakuha, tulad yung mga honorarium nila, representation, travel allowance, ano pa yan, mga MOE nila. Kaya wala sa kanila yan. Tayo, na walang ganyan, talagang maghihirap. Saan na tayo ngayon? Kaya nga, sa Asia, tayo ang pinakamalaking tax Ang Japan, alam ko malaking tax nila. Pero nakikita ng mga mamamayan doon kung saan napupunta yung tax nila. Kitang-kita yung mga infrastructure project nila, yung mga development countrywide. Tayo, asaan? Konting ulan, baha. Ang dami-dami nating tax. Tulad na lang dito, saan ako nakapark? Sa labas. Kasi nga doon sa lugar namin, konting ulan, baha na. Lahat ng mga sasakyan doon, lumalabas na dito sa makalsada, makapag-park, para hindi lang abutan ng baha.
Asan ngayon yung tax? Asan yung 5,500 flood control project? Bihira naman, oh. Isa pa, nakikita ko isang problema ng baan. Ewan ko lang kung tama itong nasa isip ko, ha. Itong Maynila, tsaka itong Manila Water, di ba pala yung hukay niyan sa kalsada? Saan nila dinadaan yung mga kable nila, yung mga tubo nila? Di ba dyan sa mga existing drainage? Bumubutas sila, tapos ihilain nila yung tubo nila magmula doon sa terminal nila hanggang sa ano. So yung malaking kanal, yung malaking culvert na nakalagay na kanal, sumikip dahil nakapasok na yung mga tubo eh. Kaya pag umulan, imbes na volume ng tubig ang bubuhos, na sumisikip. Parang high blood ba? Di ba yung high blood? Yung ugat natin, pagka sobrang taba na, hirap nang dumaan yung dugo sa ugat. Oh, ganun ang nangyayari ngayon. Dagdagan pa ng mga walang disiplina ng mga kababayan natin na tapon ng tapon sa kalsada, sa may kanal, ng mga basura nila. Kamakailan lang nakita ko yung nakuha nila sa kanal yung mga nagtulong-tulong ng mga kababayan natin, nakuha nila. Alam mo ba yung inflatable swimming pool, mga bata, na nakuha nila doon? Imagine, pati yun itinapon doon. Maliban pa sa mga nakuha basura doon. Ay talaga mababaha tayo. Sasabihin nila, yun, natin isisi sa gobyerno, tayo isisi. Pero asan ang waste management system ng gobyerno na pinagpapain dapat yung mga ganyang tao na nagtatapon kung saan-saan? Alam ko ang batas dyan. Pero dapat implement nila yan. Dapat lagyan nila ng pangil lahat ng mga balasubas ng mga nagtatapon ng basura kung saan-saan, uliin at pagbayarin. Isa yan. At saka, Mr. Government, nasa posisyon, kung sino man ang dapat dyan, di pa diba dyan, imbestigahan nyo naman yan, yung Maynila at saka dapat gumawa ng sarili nilang daanan ng tubo nila Kasi ako kita ko mismo nung naghuhukay sila. Sabi ko, culvert to na malaki Ang laki tubo nilalagay nila. O di ba? So sumikip ngayon yung kanal. Puro tayo tax, puro sila tax Saan ba napupunta yung tax? Hindi ba sila nakikinabang yung mga tax ng tax Sila nakikinabang. Lalakyan nila yung budget para saan? Sinong gagamit? Hindi naman para sa mga taong bayan niya, kundi para sa mga politiko yan O magkano yung budget insertion ni Tambalos sa itong proposed bill nila na inaproba na BBM sa NEP. Magkano? Ilang billion na naman? 200 billion yata, hindi ko samantalong nung panahon na ibang walang mga insertion. Zero. Bakit itong panahon ni Tambalos puro mga budget insertion? Para saan yan? God naman. Dapat, sana naman tayong mga kababayan, kumilos naman na. Huwag na tayong patumpik-tumpik. Yung mga nasa upper class na yan, walang pakialam yan kasi nila nararamdaman ng hirap. Tayo nasa middle class pababa, dapat tayong sumigaw ng boses. Yung boses natin, sigaw natin. Ano ba yan? Bayaan na lang ba natin na ganito na lang tayo? Patuloy tayong maghihirap. Tayo nagsusolder ng tax para lamunin ng mga buwayang mga nasa bira naman. Bakit hindi magmakontentong gobyerno sa income na lang for the year at pagkasyahin yun? Wala rin naman din tumatang sa sweldo rin ng mga gobyerno, mga nasa government employee. Malaki expenditure nila kasi malaking luho nila, maraming luho nila. Travel ng travel. Ay naku, nakaka-high blood. Kailangan ng maraming tax para maraming kurakutin. Kahit to. Ay. Kaya na mag-isip.